Kung ang master ng buhay mo ay sarili mo, then ang definition mo ng freedom ganito. Freedom is the ability to do what I want. Kasi nga, ako yung master ng buhay ko eh. Basta nagagawa ko yung gusto ko, kasi ako yung master, feeling ko alam ko yung tama, yun ang freedom for me. Now, if ang master ng buhay mo ay ibang tao, then ang definition mo ng freedom ganito. Kung ano yung gusto niyang pagawa sa akin at nagagawa ko yun, yun ang freedom. Pero kung ang master ng buhay mo si God, then ang freedom is to live the life God has for you. Ito po ang pag-uusapan natin. It's about freedom once again. Pero kailangan muna natin i-define ang freedom. Basahin nga natin daw, what is freedom? Genuine freedom is not the ability to do what you want. It is the ability to live the life God has for us. Na-mention to ni Pastor Julius last week. And gusto ko lang ulitin, kasi nga ang genuine freedom, hindi yan yung gagawin mo lang ang gusto mo. Kasi alam naman natin na hindi lahat ng gusto natin ay maganda para sa atin. Anong patunay nun? For example, this Christmas, let's say meron kang heart problem. Pero this Christmas, maraming pagkain na masarap, katulad ng hindi ganun ka-okay na pagkain para sa mga may heart problem, katulad ng lechon. O, di ba? So I know sa mga Christmas party, mahilig tayong kumain noon. Kung in-exercise mo ang freedom mo, hindi, kakain lang ako nakakain, okay lang yan, masarap yan eh. Hindi ko alam kung aabot ka ng 2026. So, kaya kailangan mong i-control. That's why not everything na gusto natin, na feeling natin okay para sa atin, kahit may freedom tayo, hindi ibig sabihin lahat ng gusto natin ay maganda para sa atin. Kaya nga, genuine freedom is not the ability to do what you want. Kasi may mga tao, ginagawa lang yung gusto nila, na-addict naman sila doon. For example, smoking, drugs, alcoholic drinks, gambling. Di ba? Sabi mong free ka, gagawin ko yung gusto ko eh. E din nakokontrol ka na nung bagay na gusto mo laging gawin. Kaya nga, ang genuine freedom, it is the ability to live the life God has for us. Actually, nakadepend yan, makinig dito, nakadepend yan kung sino ang master ng buhay mo. Kung ang master ng buhay mo ay sarili mo, then ang definition mo ng freedom ganito. Freedom is the ability to do what I want. Kasi nga, ako yung master ng buhay ko eh. Basta nagagawa ko yung gusto ko, kasi ako yung master, feeling ko alam ko yung tama, yun ang freedom for me. Now, if ang master ng buhay mo ay ibang tao, then ang definition mo ng freedom ganito. Kung ano yung gusto niyang pagawa sa akin at nagagawa ko yun, yun ang freedom. Pero kung ang master ng buhay mo si God, then ang freedom is to live the life God has for you. Kasi may magandang plano si Lord eh. And maraming tao, hindi nila nagagawa yung calling ni God sa buhay nila, yung plano ni God sa buhay nila because hindi sila free. So ang message natin for today, as we discuss chapter 5, is this. Let's read this together. 1, 2, 3, go. Be truly free. O, sabi mo sa katabi mo, 1, 2, 3, go. So I know last week we talked about that the gospel sets us free. So we will emphasize once again na gusto ni Jesus, gusto ni God, maging truly free tayo. So in Galatians chapter 5, we're gonna look at 3 things here. Number 1, we're gonna see that freedom is in Christ. Na-emphasize to last week, we're again gonna repeat it. Kasi nasa chapter 5 yan eh. Inulit-ulit ni Paul na yung freedom na kay Christ lang. Number 2, because niligtas tayo ni Jesus, because ginawa niya tayong free, pinalaya niya tayo, now we are free to love. Ano ibig sabihin ng free to love? Love the right way. Yung tamang way ng pagmamahal. Kasi may mga tao, the way they love is not the right way. Kaya kailangan natin yung freedom ni Christ so that we can love the right way. And pangatlo, ano yung pangatlo? We are free to live by the Holy Spirit. To live the life that God has called us, hindi by our power, kasi hindi natin kaya ito. We can't live this life on our own. We need the Holy Spirit. So, let's look at the first one. Freedom in Christ. We are free because of what Jesus Christ has done. Let's look at verse 1. Tingnan natin. Galatians chapter 5, verse 1. Let's read this together. 1, 2, 3, go. It was for freedom that Christ has set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. So Paul, once again, I know na-mentioned to last week, freedom that Christ has set us free. It is for freedom. Ibig sabihin doon, kaya dumating si Jesus dito. Kasi yun ang gusto niya para sa iyo at para sa akin. Gusto niya ma-experience natin yung genuine freedom. Kaya nga, look at John chapter 8. Ito yung sinabi ni Jesus. Jesus answered them. He was talking to the Pharisees. Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is slave to sin. Like what I said. Pag sabihin mong exercise mo yung freedom mo, sige, magyoyosi ako sa simula, parang okay lang.
and then unti-unti ka na addict, what's gonna happen? You're a slave to sin. Yung sinabi ni Jesus, everyone who commits sin is the slave to sin. Kasi yun yung master mo eh. Sinusunod mo yung ayaw ni Lord sa life mo. Pero dumating si Jesus, so if the Son makes you free, ano mangyayari sa atin? You will be free indeed. Kaya siya dumating. Kasi this world, ang goal ng mundong ito ay ma-enslave tayo sa ideologies, sa mga gawain, sa mga addiction, sa anything na mapapalayo tayo kay Jesus. Yun ang gawain ng world, yun ang gusto ni Satan, kaya dumating si Jesus to set us free. Gusto kanya maging malaya. Kaya nga, tingnan mo to, God gave us His Spirit so we can have the joy and willingness to what? Do His will. Kaya dumating din si Jesus dito. Kasi apart from Jesus, nung wala pa si Jesus sa buhay natin, mas mahirap mag-obey. Di ba? Mas mahirap mag-obey. Kunyari, narinig mo yung mga messages about like this, about obeying your parents, about dapat di ka mandadaya, dapat mag-forgive ka. Kung hindi mo kilala si Jesus, mas madaling mag-say no to that. Pwede mo sabihin na, ayokong gawin yan. Ay, hindi ko kayang gawin yan. Pero nung nakilala mo si Jesus, yung pag-ibig ni Lord sa life mo, ngayon mas madaling mag-say no to those things and gawin yung tama. When we have a personal relationship with God, His Spirit will be in us. So pag yung Spirit ni God nasa atin, meron tayong joy, mas madaling mag-obey, mas kaya natin to do His will. Bakit? Kasi nga na-experience natin yung love ni God. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. The freedom is the reason that Christ has set us free. Kaya nga look at Romans chapter 7. Ito yung problem natin. Ito yung problem natin. Verse 19, si Paul to. Sabi ni Paul, for the good that I want, sabi, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. In other words, yung rap na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Okay, yung mga bata dito, nila na alam niyon. But anyway, yun yung sinasabi ni Paul. May gusto akong gawin na tama, pero hindi ko nagagawa. Wretched man, kawawa naman ako. Who will set me free from this body? Let's read verse 25. Sino magsiset free? Thanks be to God. Sabihin natin, basahin natin. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Siya. Siya yung reason kung bakit ako magiging free. Kaya nga, in Romans chapter 8, tinan mo to. In the next verse, verse 1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Anong sinasabi ni Paul dito? Isip, pag nagkasala ka, si Satan, ang isa sa pinaka-strategy niya is i-condemn ka. Oy, pabago-bago ka dyan, hindi ka na magbabago. Ulit-ulit ka lang. Doon sa kamalian mo, lagi mo lang gagawin yan. Pero dahil kay Jesus, there is now no condemnation in Christ Jesus. That's the amazing love of God. That's what you call the grace of God in our lives. Yun ang goal ni God sa life natin. So, amazing. Ni-remind ni Paul yung mga church sa Galatia, God wants you to be free. Pero again, may problem sa church na yun eh. Anong problem? Yung problem sa church na yun, yun din ang problem natin minsan. Ano yun? Let's read this. We have the tendency to go back to slavery. Niligtas ka na nga ni Lord doon, bakit ka pa babalik? Ayaw na nga ni Lord na inuulit mo yung bagay na mali. Bakit ka pa bumabalik? And sa case nila, naniwala na nga sila sa katotohanan that Jesus is setting them free. Now they're going back dun sa law. Yun yung problema. Kasi may dumating sa Church of Galatia, tinuturuan sila na, alam mo, kulang yung paniniwala nyo. Hindi tama yan. Saan natin makikita yan? Let's look at the next verse. Tingnan natin. Verse 1 ulit. Tingnan mo sinabi ni Paul. Therefore, keep standing firm. Ano daw sabi niya? Do not be subject again to a yoke of slavery. Because dati, ito na yung paniniwala nila. Ngayon naintindihan na nila yung tama, okay na sana. Pero once again, they are being subject to a yoke of slavery. Paano natin nalaman yon? Verse 2, behold, I, Paul, tingnan mo sinabi, say to you that if you receive what? Circumcision, Christ will be of no benefit to you. What is Paul saying here? Yan yung tinuturo ng Judaizers. Alam ko paulit-ulit natin na ma-mention, pero kailangan maintindihan natin. Yan ang ginagawa ng Judaizers sa kanila. Ang sinasabi nila, nung dumating sila sa Church of Galatia, sinasabi nila, alam mo yung tinuturo ni Paul about Jesus? Kulang yan. Kailangan magpa-circumcise ka. Bakit kailangan magpa-circumcise? Di ba si Jesus Jew? So kung si Jesus Jew, na-circumcise ka, and kayo gusto nyo maniwala kay Jesus, dapat magpa-circumcise din kayo. So sinasabi ni Paul, if yan ang paniniwalaan mo, ano yung next line? Christ will be of no benefit
to you. Ano ibig sabihin ng Christ will be of no benefit to you? In other words, you are disregarding what Jesus Christ has done. Parang sinasabi mo kay Lord, Lord, alam kong namatay ka para sa cross, para sa aking mga kasalanan, pero parang kulang yata yung solusyon na yan. Parang kailangan ko yatang gumawa ng something. So ito yung formula nila. Di ba? Familiar tong formula na to eh. Ang formula nila is faith in Jesus plus circumcision. Or in our context today, plus anything else. Di ba ganun eh? Doon dinidistort yung gospel. Kaya distorted, gospel na eh. Bakit mo pa dinadagdagan? Tama na yung gospel eh. Bakit ka pa mag-a-add? And may tendency talaga tayo maging ganun. Ang tawag dito, legalism. Anong definition ng legalism? Let's read this together. Ito ang legalism. Legalism is relying on human effort sa sarili natin to earn God's acceptance and merit salvation by rules. Hindi, kailangan magubay ako, kailangan gawin ko to. And performance. Rather than by grace through faith in Jesus. So I know paulit-ulit to, pero kailangan mag-stick in sa hearts natin, sa minds natin. And maybe some of you, this is the first time na naririnig nyo to. Yan ang legalism. Iniisip ko nga, bakit kaya ang mga tao may tendency na ganito ang paniwalaan? Na kailangan may gawin ako para maligtas. Alam mo ba, lahat ng religion sa buong mundo, yan ang tinuturo, except biblical Christianity. Lahat ng religion, para maligtas ka, kailangan you follow the church practices, kailangan you do good works, kailangan magbigay ka sa church, kailangan naka-attend ka lagi sa church, kailangan may attendance checkmark sila, kailangan gawin mo itong mga to at maliligtas ka. Only biblical Christianity would teach by faith, by grace of God, through faith, ka maliligtas. Only by Jesus Christ. Now, bakit ganun? And I realize, kaya pala ganun, kasi lahat po tayo, we all grew up in a culture na kailangan natin mag-perform in order na ma-reward. Itong chart na to, pinakita ko to during the 9 a.m. and 12 noon service last week. Pero I want to show it to this crowd sa 3 p.m. and 6 p.m. because ganito yung reason kung bakit sa mundong ito, karamihan, ang iniisip nila performance. Kasi sa mga usual na reward na gusto mo mag-perform. Alam mo, kailangan ka mag-perform. Pero what if ang gusto mong reward is eternal life? Anong performance nun? So ngayon na-associate na ng mga tao, kailangan kong maging mabait, gawin ko to para maligtas ako. Ganun pala iniisip ng mga tao. Pero alam natin na hindi yun. Kaya nga sinulat ni Paul tong book of Galatians. Ito yung mga iniisip ng mga tao, sample of gospel distortion. Again, minention ko to last week, 9 a.m., 12 noon. Yung mga tao na even umaattend sa church maybe not sa CCF, pero sa Bible-believing church na, umaattend na sila. Pero pag tinanong mo sila, bakit sa tingin mo pupunta ka langit? Some of them would say, kasi I'm a member of the church, I got baptized, I need to go to church, I need to be a member of the church, I got baptized, nagbibigay ako ng tithes, nagpa-practice ako ng certain church traditions, I think dahil doon pupunta ako ng langit. Guess what? Kunyari, namatay na tayo, pumunta na tayo sa langit, at tinanong tayo ni Jesus, bakit kita papapasukin dito? Kahit sabihin mong, Lord, nag-CCF po ako, member po, ito po yung ID ko, hindi ka papapasukin ni Lord. Kasi hindi yan ang way of salvation. For some people naman, itong number 2, ito yung pininiwalaan nila. My good works should outweigh my sins for me to go to heaven. In other words, Lord, 55% ng buhay ko mabait 55% talagang mabait ako. Yung 45%, medyo may kasamaan ako. Pero hindi rin ganun yun. I think iniisip nila, basta mas marami yung kabutihan sa kasamaan, okay na. But again, hindi pwede yun. And I'll show you bakit hindi pwede yun. Ito, number 3, importante ito. Kasi maraming kabataan, ito yung pinapaniwalaan. Tingnan mo yung number 3. I practice what my parents practice. Since they say they are going to heaven, siguro ako rin pupunta akong langit. So in other words, hindi sila seryoso kay Lord. Ito yung mga umaattend lang ng church. Attend sila ng CCF. Kasama magulang nila. Pero hindi sila nakikinig. Nasa phone lang sila. Tapos parang sinasabi nila, Christian naman parents ko. Yun din naman yata pinapaniwala ako, so okay na ako. Hindi pwedeng ganun. Kung hindi ka seryoso kay Jesus at wala si Jesus sa puso mo, kahit umattend ka ng church 100,000 times, hindi ka pupunta ng langit. Kaya nga, kailangan natin itong message na to. So, tingnan mo yung Galatians chapter 5. Basahin natin. And I testify again, verse 3, to everyone man who receives circumcision, what's gonna happen? You are under obligation to keep the whole law. Ano sinasabi ni Paul dito? Sinasabi ni Paul, sige, sabihin natin gusto mo talaga maniwala sa circumcision. Sabihin natin, sige,
Makulit kayo ha, gusto nyo circumcision para maligtas ka. Sige, yan ang paniwalaan mo. Alam mo ba na pag yan ang paniwalaan mo, ang kailangan mong gawin, you keep the whole 100% buong law dapat i-fulfill mo. In other words, ang gusto ni Jesus, perfection. Saan natin makikita yan? Another passage, James chapter 2, basahin natin verse 10. 1, 2, 3, go. For whoever, keeps the whole law and yet stumbles in one point, guilty of all. Hala, paano na yan? You mean to say, kahit sobrang bait ko na, 99% ng buhay ko, sinunod ko, 10 commandments, lahat. Nagkamali lang ang isa, guilty na ako sa lahat, yan ang law ni God. Bakit? Gusto ni God perfection. Walang imperfect na tao ang pwedeng pumunta sa langit. Bakit? Perfect yun eh. So kung may imperfect na tao pumunta sa langit, hindi na perfect ang langit. Kailangan perfect. So may malaki tayong problema. So sinasabi ni Paul, ito ang problema nyo. Now you're back in slavery once again. Kaya nga, sabi niya sa verse 4, you who have been severed from Christ, you have been severed, lumayo kayo kay Christ. Yang ginagawa nyo, dahil nag-a-add kayo sa salvation, lumalayo kayo kay Christ. You are seeking to be justified by the law. Hindi nga nangyayari yun eh. You have fallen from grace. Kaya nga kailangan ng grace eh. Bakit? Perfection ang gusto ni Christ. Wala namang perfect. Kailangan ng grasya. Ano ibig sabihin ng grasya? Tingnan mo itong Romans 11 verse 6. Basahin natin. If it is by grace, it is no longer on the basis of works. So in other words, hindi masama yung law. The law leads you to Christ. Pero dahil nalaman mong hindi ka na pwedeng pumunta ng langit dahil makasalanan ka, kailangan mo na ng grasya. Kasi wala na, close na yung door eh. Makasalanan ako, boom, close yung door. So kailangan may mag-open. Sino mag-open? Yung nasa labas o yung nasa loob? Yung nasa loob, si Jesus, si God. He opened the door because of His grace. Yan ang ibig sabihin ng grace. Kaya nga ang famous verse, Ephesians chapter 2, let's read this together, 1, 2, 3, go. For by grace, you have been saved through faith, and not out of yourselves, di dahil sarili mo work. It is gift, regalo nga ni Lord eh. Not as a result of work, so that no one may boast. Yun ang grace. We don't deserve that. Yun ang binigay ni Jesus sa atin. Now, you might be asking, saan napapasok yung good work? So, ibig sabihin ba nun, Pastor Marty, sige, dahil niligtas na ako ni Lord, gagawin ko lang kung ano yung gusto ko, dahil tapos na eh, inaccept ko na siya, may relationship na ako sa Kanya, so wala nang good works. Hindi. Kasi tinan mo yung verse 10. Basta natin verse 10. We are His workmanship, created in Christ Jesus. Ginawa niya tayo for may purpose. May plano si Lord sa'yo. May gusto siyang gawin mo, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Yun ang ibig sabihin, magkakaroon ng good works dahil sa love natin kay Jesus. Hindi yung good works ang magsisave. Ito, let's recap this formula para matest tayo ulit. I think napakita na to before, pero gusto ko ipakita ulit. So letter A, ano dito ang tamang formula to salvation? Faith in Jesus plus good works equals salvation. Faith in Jesus equals salvation, and then it will result sa good works. Sino nagsasabing letter A? Taas ang kamay. Don't worry, hindi ko ipapan yung camera doon. Ba, mukhang nakikinig kayo, hindi kayo natutulog ha. Sino nagsasabing letter B? Taas ang kamay. Yan. So yan ang tamang formula. Palakpakan nyo naman ang bawat isa because now you understand. Now you understand. Faith in Jesus, aniwala ko kay Jesus, equals salvation. At dahil totoo yung faith ko, I will follow Jesus. Ibig sabihin kasi ng faith in Jesus, mahal mo si Lord. Pag mahal mo si Lord, gagawin mo yung gusto niya. At yung paggawa ng gusto niya, hindi kayo parang dinadrag mo yung paa mo, ay, gagawin ko itong gusto. Hindi. Joyfully, gagawin mo. Dahil sa love niya sa buhay natin. Tingnan mo to. For we through the Spirit, by faith, ito pa yung promise ni God, are waiting for the hope of righteousness. So in other words, those people who believe in faith, na talagang naniwala kay Jesus ng buong buo. Kaya tayo nag-hold on dun sa promise na yon kasi merong hope eh. Ano yung hope? One day we will be with Him in heaven. And ano din yung hope? Hindi lang yung blessing sa heaven eh, pati yung blessing dito sa earth na to. Kaya nga, let's stay there. Let's step in faith. We are free already in Christ. Sabi mo sa katabi mo, you are free in Christ. Sabi mo, you are free. Huwag ka na babalik dun sa dati. Huwag ka na babalik dun sa mali. Kaya nga, anong message natin? Be
truly free. So, we are truly free in Christ. That's point number 1. Diba? Truly free tayo because sa ginawa ni Jesus Christ sa buhay natin. And number 2, because sa ginawa ni Jesus Christ sa atin, na we are free already, kaya na nating magmahal ng tama. Kasi yung world, siyempre sabihin nila, kaya ko naman magmahal, nagmamahal naman ako. So ano ibig sabihin ng free to love? Free naman talaga ako to love. Here in the Philippines, may freedom naman dito. Ito yung freedom to love the right way. Kasi may mga tao talaga sa mundong ito, kahit daw umaatin sila ng simbahan, hindi nila alam paano magmahal ng tama. Tanong mo ay katabi mo, marunong ka ba magmahal ng tama? Yan. Marunong ka ba magmahal ng tama? So, paano natin malalaman? Kay Jesus. Tingnan natin to. So, for in Christ Jesus, tingnan mo to, neither circumcision nor uncircumcision means anything. In other words, hindi important kung circumcised ka or not. Of course, I'm not saying huwag ka magpa-circumcise para doon sa mga, di ba, kami mga anak kayong lalaki. Definitely. Okay lang yun. Culturally acceptable yun. Pero sinasabi ni Paul dito, kay Jesus, hindi circumcision or uncircumcision yung way to salvation. But faith. Yan, pananampalataya sa Kanya. Faith that is working through love. Ano ibig sabihin ng faith working through love? Yung faith natin, kaya nandyan yan, first and foremost, is because of the love of God. Kaya nga, look at this statement, genuine faith is always motivated by love and expressed through love. So, ano ibig sabihin? Kaya tayo may faith kasi nga na-receive natin yung love ni God. Lord, grabe yung love mo. Grabe yung love mo para sa akin. Hindi ko kaya magbago on my own. In-accept mo ako kahit ganito ako. Love of God. And dahil na-receive natin yung love of God, ngayon gusto na natin magmahal ng tao. Paano natin nalaman to? In 2 Corinthians chapter 5. Basahin natin to. For the love of Christ, what? Controls us. In other translation, compels. Dahil sa love ni Jesus, hindi ko mapigilan. Kailangan ko magmahal ng tama. Dahil sa love ni Jesus, kailangan ko itong gawin sa family member ko. Dahil sa love ni Jesus, kailangan ako mag-care. Yung change talaga sa buhay. Yun ang ginagawa ng love ni Christ eh. Kaya nga in Titus chapter 2, tingnan mo ang sinasabi dito ni Paul, for the grace of God, yung grace ni God, has appeared. Di ba napag-usapan natin, yung grace of God brings salvation. So yung grace of God, it brings salvation. Grasya ni Lord, kaya tayo naligtas. Pero hindi lang doon. Because of the grace of God, verse 12, it instructs us to what? Deny ungodliness, worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age. Kaya nga, look at this, Galatians chapter 5. Sabi ni Paul, you were running well. In other words, ginagawa mo na yung tama, Church of Galatia. Alam nyo na to. Who hindered you from obeying the truth? Di ba alam mo na to, bumisita kasi si Paul doon eh. Kaya niya to sinulat, bumisita siya doon, tapos narinig niya, uy, bakit lumalayo na kayo kay Jesus? Bakit nagdadagdag na kayo sa salvation, sa gospel? Who hindered you from obeying the truth? This persuasion, itong mensahe na naririnig nyo dyan, hindi from the Lord yan, did not come from the Lord who called you. A little leaven leavens the whole lump. In other words, parang sa bread, when you bake it, pag yung leaven na grow, it will spread all over the whole lump. In other words, yung wrong mindset nyo, kakalat yan sa simbahan. Kakalat yan sa may ibang mga tao. Kaya nga, sinasabi ni Paul, kailangan lumayo kayo dyan. Pero ito yung totoo. Kahit saan ka pumunta sa panahon ngayon, may mga taong magsisinungaling sa'yo pagdating sa gospel. May mga taong lolokohin ka. May mga taong idodraw ka away from Christ at ilalayo ka para pumunta ka sa mali. Kaya nga kailangan natin mag-ingat. Why? Because look at this. Satan's greatest strategy. Basahin natin yan. Satan's greatest strategy is deception. He's the father of lies. Paano niya dinideceive? To make distorted gospels humanly appealing. Kaya nga tinan mo sinabi dito sa Galatians chapter 5. Look at what Galatians chapter 5 says. I have confidence in you, in the Lord, that you will adopt no other view. Yung mga taong nagtuturo sa iyo ng mali, ano mangyayari sa kanila? But the one who is disturbing you will bear there's judgment. There are consequences. So kung gusto mong ma-judge ka ni Lord at ma-punish ka niya in the future, maniwala ka doon sa mga distorted gospels. Pero kung gusto mo na sa right path, ayaw mo ma-judge ka, then you hold on. You stand firm dun sa freedom ni Christ sa inyo. So, how do we identify? I want additional verse lang to, 1 John chapter 4. How do we know kung yung tao na yun, mali ang tinuturo? Kung distorted gospel yun? 1 John chapter 4. Sinabi na ni John. Ano sabi niya? Beloved, do not believe every spirit. Lahat ng mga napapanood mo sa Facebook, sa YouTube, yung mga napopost mo, huwag mo kagad paniwalaan. Because hindi lahat totoo.
Test the spirits to see whether they are from God. Rightly so, kailangan mo i-test. Because many false prophets have gone out into the world. So paano mo matitest? Verse 2 and 3. By this you know that the Spirit of God, kung talagang from God yan, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Or that person believes that Jesus is God, He came from God the Father, He came down here, He died for our sins, yun yung gospel. Every spirit that believes in that, that's the spirit coming from God. But, verse 3, tino mo yung verse 3, every spirit that does not confess Jesus, hindi naniniwala kay Jesus as God, is not from God. This is the spirit of ano daw? Ano daw? Antichrist. So, any person that's teaching you Jesus is not God is from the Antichrist. Any gospel that says Jesus is not the only way, truth, and life is the Antichrist. Yan ang warning ni John. Yun ang nangyayari ngayon sa Church of Galatia. Yun ang sinasabi ni Paul, that's of the Antichrist. Bakit kayo bumabalik sa slavery? Hindi yan ang freedom. Kaya nga, tinan mo to, if people are drawing you away from Christ, they don't love you at all. So, in Galatians chapter 5, what's going to happen? Verse 13, 14. For you were called to freedom, brethren. Only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh. In other words, free ka na, huwag mong i-indulge yung gusto mo lang, yung flesh. But, into an opportunity through love, serve one another. So yung sinasabi ni Paul, na because of the freedom in Christ, ngayon dahil sa love ni Christ, may freedom na akong magmahal ng tama by serving one another. For the whole law is fulfilled in one word, in a statement. Ano yung statement? You shall love your neighbor as yourself. Alam mo, because of the love of Christ, and because of the freedom na meron tayo, alam mo yung mga pwede natin gawin? Ito na, with Jesus, we can show kindness. Kaya na natin maging mabait. Yung tamang way, we are more patient. Kailangan mo ba ng more patience? Yung katabi mo ba ngayon, patient ka ba dyan? Mahirap minsan, di ba? Minsan nakakainis eh. Kaya kailangan natin si Jesus. So we can have more patience. I intentionally reach out now. Bakit? Ano ibig sabihin? Yung mga taong kagalit mo dati, or hanggang ngayon galit pa rin sa'yo, you intentionally reach out para ma-restore yung relationship. You rebuke in love. Pag may nakikita ka mali dahil mahal mo yung tao, in love, sinasabi mo na, uy, huwag mo na gawin yan. That's because of Jesus. You apologize now pag nagkamali ka. Hindi lang apologize. You repent. You turn away from your previous actions. And then, pag humingi ng patawad sa'yo, you forgive. And because of Jesus, now you want to tell people, you share your faith to Jesus. Pag wala naman si Jesus sa buhay, ito mangyayari. Look at verse 15. But if you bite, devour, hindi yan literal lang nagkakagatan sila. Okay, when you bite, when you devour one another, in other words, they're destroying each other. Take care that you are not consumed by one another. Bakit? Ano mangyayari? Without Jesus, ito nangyayari. You shout. Sinisigaw mo yung pamilya mo. Sinisigaw mo yung mga ibang tao. Lagi kang galit. You hate other people. You slander, gossip. Sinisiraan mo sila sa ibang tao. You manipulate. Yung purpose ng, sometimes kakaibiganin mo para lang makakuha ka ng something. That's manipulation. You cheat. You cheat people, hindi mo binabayaran ng tama, you cheat even sa taxes, you cheat, whatever that is, you cheat. You separate yourself. What do I mean by separate? Kaya naghihiwalay yung mga tao. Naghihiwalay yung husband and wife. Lumalayas ka sa pamilya mo, you separate. Or you don't care. Walang pakialam. Apathetic ka. Wala nang pakialam dito. Yan ang normal na nangyayari sa taong wala si Jesus sa buhay nila. Walang freedom. Hindi alam paano magmahal ng tama. Anong message natin ulit? Be truly free. Again, sabihin mo sa katabi mo. 1, 2, 3, go. So, to be truly free, kailangan natin si Jesus, freedom in Christ. And because nga kay Jesus, now we are free to love. And not just free to love, but free to live. Mabuhay ng tama. Yung buhay na binigay sa atin ni Jesus. Free to live. Hindi sa power natin kasi the Christian life is impossible. Kailangan natin si God. Kailangan natin ng Holy Spirit. Free to live by the Holy Spirit. Kaya nga sa chapter 5, maraming beses na mention ang Holy Spirit. So, look at what A.W. Tozer said. Sabi niya dito, the Christian is the truly free person because he is free to do God's will and hindi lang free to do, he wants to do it. Paano nangyayari na he wants to do it? Kailangan mo ang Holy Spirit.
Kaya nga in verse 16, as we continue with the chapter, I say, sabi ni Jesus, sabi ni Paul, walk by the Spirit. So when you're walking by the Spirit, you will not carry out the desire of the flesh. Ano ibig sabihin ng walk by the Spirit? Walk by the Spirit means na you follow step by step. Close ka sa Holy Spirit. Hindi mangyayari yun kung hindi ka nagpipray. Hindi mangyayari yun kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi mangyayari yun kung hindi ka part ng community na mahal si Lord. Bakit? Kung ang lagi mong kasama ang mga taong hindi mahal si Lord, gagayahin mo yun. Pero kung ang lagi mong kasama ang mga taong love si Lord, then they will influence you to do what's right. Kaya nga, tinan mo yung sinabi ni Paul sa verse 17. For the flesh, ito kasi yung problem natin the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. So may two natures sa buhay natin. Actually, without Jesus, may isang nature lang nandun. Ano yung nature? Yung flesh. Yung gusto mo lang. Wala si Jesus doon Pero nung tinanggap mo si Jesus, ngayon pumasok ang Holy Spirit sa buhay mo. Ngayon may naglalaban na two natures. Yung nature na selfish at yung nature na Christ-like. So nag-aaway sila kasi ito yung gusto ni God, pero ito yung gusto natin. So ang problem is pag lagi tayo nakafocus doon sa flesh. Pag lagi tayo doon nakafocus, ang mangyayari, yun ang laging gagawin natin. Pero pag lagi tayong ginagawa natin is nag-walk tayo by the Spirit, yun ang gagawin natin. Kasi nga nandun si Jesus sa buhay natin. Kaya nga, tinan mo sinabi ni John Stott, Christian freedom is not freedom to indulge the flesh, but freedom to control. We will be able to say no. Kaya nga, look at Galatians chapter 5. Ito ang mangyayari sa atin. If we feed the wrong things, ito ang mangyayari. The deeds of the flesh are evident. Ano yung deeds of the flesh? Immorality, anong sunod? Impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outburst of anger, disputes, dissensions, factions. Alam naman natin ito Envying, drunkenness, carousing, things like this. In other words, meron pang mga iba. Alam na natin kung ano yung mga yon. Pero ito yung malupit. Tingnan mo yung next line. Of which I forewarn you, basahin natin ito. Just as I have forewarned you that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ano ibig sabihin nun? Warning ni Paul yan. So pag ginagawa natin to, at walang guilt feeling, hindi tayo nagigilty, wala tayong pakialam, pero sinasabi natin, uy, inaccept ko na si Jesus pero lagi pa rin natin ginagawa to. Kunyari, tinanggap mo si Jesus, pero you're living in sin. Meron kang relationship, live-in kayo, tapos hindi ka nagbabago. Alam mo yung sinasabi ni Lord? Through the Apostle Paul, I have forewarned you, those who practice such things, ano sabi? Will not inherit. Ano ibig sabihin nun? Tingnan mo to. Someone living in sin is not genuinely saved. In other words, kung talagang tinanggap mo si Jesus ng buong buo, babaguhin ka ni Lord. May guilt feeling. I'm not saying hindi ka na magkakasala. And I don't want to judge anyone. Okay, kunyari, nagsisin ka, hindi ka na saved. Hindi yun ang ibig sabihin nito. Pero yung walang guilt feeling, parang ayaw mo magbago, patuloy mong ginagawa yun for the rest of your life. You have to think. You have to ask yourself, talaga bang sineryoso ko si Jesus? Anong patunay ko na pag si Jesus nasa buhay mo, talagang hindi ka niya tatantanan. Hindi ka niya papatulugin. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, uy, gising na, huwag kang matulog, okay? Gising na. Hindi ka niya kasi tatantanan Anong proof ko? Tingnan mo yung parable of the lost son. Alam natin to. Pero yung portion ng parable of the lost son, di ba? Yung parable of the lost son, kinuha niya yung pera, skinwander niya yung pera, tapos ano nangyari sa kanya? Naubusan siya ng pera. So, ang ginawa niya, nagtumanggap siya ng trabaho doon. So, he would gladly, ang trabaho niya, inaalagaan niya yung mga pigs. He would have gladly filled his stomach with the pods ng mga kinakain ng pigs that the swine were eating. And pati yung pigs, hindi siya binibigyan ng pagkain. Pero, verse 17, masahin natin. But when he came to his senses, natauhan. Bakit? Na-convict. Bakit? Kasi nga anak siya ng tatay niya In other words, if you are a child of God, talagang may relationship ka kay God, hindi ka niya tatantanan. Iko-convict ka niya. So sabi nung lost son, he said, how many of my father's hired men have more than enough bread, but I'm dying here with hunger. Bumalik siya sa tatay niya. Kasi ganun si Lord He will send people to rebuke you. He will send, not just people, He will use circumstances para gisingin ka. He will use pain. Sometimes yun ang ginagamit ni Lord, megaphone ni Lord. Sasaktan ka para bumalik ka sa Kanya
para hindi ka lalong masaktan. Ganun ka kamahal ni Lord. Bakit? Let's give glory to God. Let's give glory to our Lord. Bakit ganun ka kamahal ni Lord? Kasi yung buhay na gusto niya para sa'yo, ito na, sa next verse ng Galatians chapter 5. Ito yung gusto niya. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there's no law. Ano ibig sabihin, against such things, there's no law? Hindi mo ginagawa yun dahil sa law, dahil napipilitan ka. Ginagawa mo yun dahil sa Spirit ni God sa buhay mo. In other words, if Jesus is there, talagang you want to be loving. You are moved to be joyful. You're gonna show peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo nga, ganun ba ako? Ganyan ba ako? Kasi yun yung dapat makita eh. So how do we become truly free? Three things. In Christ. Freedom in Christ. We are free in Christ. Free to love. Now, kaya natin magmahal ng tama. And free to live by the Holy Spirit. So if you want that kind of freedom, let's give glory to God. But if you want that kind of freedom, why don't we bow down our heads? I want to pray for you. I want to pray for two specific groups of people here tonight. Yung first group of people na gusto kong pag-pray, yung iba sa inyo, dahil paulit-ulit na itong message na to, alam nyo na eh. Alam nyo na kung ano yung gospel. Pero yung iba sa inyo, hindi nyo pa rin tinatanggap si Jesus sa puso nyo. If hindi mo pa tinatanggap ng lubusan, ng talagang totoo, si Jesus sa puso nyo, I want to lead you in a prayer. Kasi doon ka lang magiging totoong free. Truly free, only in Jesus. So if you want to experience that, I want to pray for you. Or you can pray something like this. Sabi mo kay Jesus, from your heart, sabi mo, Jesus, I'm really sorry sa lahat ng ginawa ko kasalanan. And salamat, Panginoon, because ngayon na-realize ko, hindi ko kayang palayain ang sarili ko. Kailangan ko kayo. And salamat sa pagmamahal nyo. Salamat sa grace nyo. Ngayon pong araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, I will follow you all the days of my life. Baguhin mo ko. And salamat din, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. For the second group of people that I want to pray for, Lord, there are a lot of people who are here, may relationship na sa inyo. They're Christians already. Pero some of us who are here, a lot of us who are here, we're still trapped. Enslaved pa rin kami sa mga maling desires. Some of us are in a wrong relationship na pinipilit namin. Some of us, meron kami mga conviction na mali, na nasasaktan na kami dahil pinipilit namin. Lord, please, I really ask that you grant all of us freedom from any addiction, anything that enslaves us, anything na mali sa buhay namin. Please, Panginoon, grant us freedom. And I pray also, Lord, that you grant us freedom so that we can love our family the right way, other people the right way, and we can live the kind of life you want us to live. Thank you, Lord, that you have the power to do that. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you guys.